Hindi ko talaga gustong ikwento ito. Pero hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ang nangyari noong bata pa ako, hindi pa rin ako makatulog ng maayos. Ako nga pala si Rico at ito ang aking nakakakilabot na kwento. Noong 9 na taong gulang ako, may naging yaya kami na ang pangalan ay Yaya Lina. Tahimik siyang tao, hindi siya masyadong nagsasalita. Palagi lang siyang nakangiti ng bahagya at bihira lang marinig ang kanyang boses. Pero napakabait niya sa akin. Araw-araw niya akong sinusundo sa gate ng bahay kapag galing ako sa school. Siya rin ang naghahanda ng pagkain ko at siya ang nagkukwento sa akin bago matulog. Lumang bahay ang aming tinitirahan noon, 2 palapag, gawa sa kahoy ang karamihan ng sahig, kaya kapag gabi, rinig na rinig mo ang bawat hakbang sa pasilyo. At doon nagsimula ang mga kakaibang bagay. Isang gabi, nagising ako dahil kailangan kong umihi. Tahimik ang buong bahay, madilim ang pasilyo. Ang tanging ilaw lang ay ang maliit na dilaw na bumbilya sa may hagdan. Habang naglalakad ako papunta sa banyo, may narinig akong mahina na pag-ugoy ng kahoy. Parang may gumagalaw sa sala. Sumilip ako sa may hagdan at doon ko nakita si Yaya Lina. Nakaupo siya sa gitna ng sala sa may tumba-tumba. Hindi siya gumagalaw. Nakaupo lang siya, nakatingin sa bintana. Akala ko ay may tinitignan siya sa labas, pero may kakaiba. Hindi siya kumukurap at hindi rin siya gumagalaw kahit konti. Tinawag ko siya. Yaya, dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ngumiti siya. Oh, bakit gising ka pa? Wika niya. Sabi ko, iihi lang ako. Tumango lang siya at sinabing bumalik na ako sa kwarto pagkatapos. Hindi ko na iyon pinansin, pero mula nung gabing yun, napansin kong madalas na siyang nasa sala kapag madaling araw. Palaging nakaupo sa may tumba-tumba, palaging nakatingin sa may bintana. Minsan, nagtanong ako, Yaya, bakit lagi kang gising paggabi? Ngumiti lang siya. May binabantayan lang ako. Hindi ko na tinanong kung ano yun. Hanggang isang gabi, nagising ulit ako. Pero iba ang aking pakiramdam ng gabing yun. Tahimik ang bahay, sobrang tahimik. Parang wala talagang tao sa loob. Tinawag ko si Yaya. Yaya Lina! Walang sumagot. Lumabas ako sa kwarto. Pagdating ko sa hagdan, nakita ko na naman siya. Nasa sala, nakatayo. Pero ngayon, hindi na siya nakatingin sa bintana. Nakatingin siya sa hagdan kung nasaan ako. Yung para bang kanina pa niya ako hinihintay. Ngumiti siya ng bahagya, yung medyo nakakatakot na ngiti.